Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, meron ako ditong materyales. Dito sa harapan nyo mga paps, ito ay Ficus microcarpa Long Island. So kung mapapansin nyo mga paps, para sa akin ito ay almost finished na. So kompleto na yan mga paps, i-refine ko na lang ano. So yan po itsura nya, yan po ang napili ko na front. Ito po ay root over rock na style. Ito po yung bato na pinapakapit ko po sa kanya. Ayan po, ito po yung back. Tulad ng sabi ko, i-refine ko nga po ito ano. Magpo-pruning ako para dumami yung sanga at maging compact siya. Tapos may ibang sanga na medyo iibahin ko ng pwesto ano. So kung saan yung sa tingin ko ay mas maganda. So tara mga paps, umpisahan po natin. So medyo maulan yung panahon natin ngayon mga paps, kaya ingat-ingat po tayo at baka magkasakit po tayo ano, usong-uso ngayon yung sakit. So ingat po. So mapunta po tayo dito ano, ito po ang kanyang close-up na itsura. So kompleto na yan mga paps, may distributed na yan, harap, likod at sa mga sides yung kanyang branches. Ngayon uunahin ko ay pruning. Kung mapapansin nyo mga paps, naka-wire na pala siya ano? Mamaya dadagdagan ko po yung wiring nyan at para mas maayos ano. So pagpasensya nyo na mga paps kung medyo maingay kasi malakas po yung ulan at minsan ay may dumadaan na mga sasakyan. So ayan po mga paps, tatanggalin ko muna itong escape roots para malinis. Ayan po, kaya hindi na po ako naglalagay ng extension. Nakapatong lang ito mga paps sa lupa at tumagos na nga yung roots, kaya mas mabilis po siyang lumago. So ito nga palang material na ito mga paps, sa ilang beses ko nang naipakita sa YouTube. Kaya kung babalikan nyo po yung mga video na pinakita ko, makikita nyo po ito. Ayan, tatanggalin ko muna itong kanyang escape roots. Ayan po. So napaka-healthy. Napaka-healthy po ng materials na to. Ayan po mga paps, ano? Yung mga aerial roots nga pala ay hindi ko na muna tatanggalin. Makakatulong po yan para mag-sip-sip ng moisture doon sa ating sa kanyang paligid. So dito ako mga paps mag-uumpisa ng pruning sa baba. So para dumami, puputulan po natin yung mga dulo. Kung itong branch na to, kung makikita nyo po ito, puputulan ko siya at magtitira lamang ako ng mga ilang dahon. Ayan, ganyan po ito, tinanggal ko sa dulo. So yung pinutol po natin ay doon po sa may mga dahon ay magkakaroon po yan ng backbudding na mag-create ng mas compact na branching ano mga paps, yung mga dahon niya, yung branches niya. So ganun po ang ginagawa ko. So lahat po ito mga paps, kasi sa tingin ko naman ay kompleto na yung branches ko, kaya hindi ko na po kailangan na mas palakihin pa siya. Hindi naman po ito pang show na ano, kaya ganito lamang po yung ginagawa ko. Kung sa mga pang show mga paps na materyales, mas extensive extensive or mas precise yung ginagawa na workshop at distribution ng mga branches. So since ito po ay pang display lang, pang sariling libangan, so yan po ay maganda na para sa akin. So lahat lamang po mga paps na branches pinuputulan ko, mga ganyan po kahaba. So regularly po mga paps na ginagawa yan yung pruning at para hindi maging wild yung itsura palagi ng ating halaman. At habang nagpo-pruning, sinasaalang-alang din po natin yung shape ng
ating halaman. Yung shape, at yung ramification. So habang pinupron ko po yan, pinupurma ko na rin na magkaroon po siya ng dome shape. Mamaya makikita po natin, maipapakita ko sa inyo na meron na siyang dome shape, umbrella canopy ang style. Umbrella yung shape niya ng canopy. Huwag po tayong matatakot mga paps na mag-prune kasi may magandang balik naman po yan kapag nagpo-prune tayo. Nagbawas tayo ng sanga, may isusukli naman po yan na mas marami pang sanga, mga paps. So itong materialis na to ay hindi naman ganun kahirap alagaan. Slow growing po ito na halaman at napakaganda para sa mga beginner. Ito nga pala mga paps ay pwedeng indoor, pwede ring outdoor, so kahit saan. Kaya rin ito mga paps, pwede mong iwanan, yung ibig kong sabihin, pwede ito kahit na hindi gaanong nadidilig or nanineglect na siya, pwede. Kaya niyang mabuhay kahit neglected na siya. So halos naputulan ko na lahat mga paps. Halos lahat na naputulan ko. At yung mga pinagputulan ko na yan, for sure, mga ilang linggo lang yan. Napakaraming shoots yung lalabas po dyan. Magiging siksik na siksik po yan. So yan. So itong ipapaiwan ko mga paps, itong Apex, kasi medyo aayusin ko po yung itsura niyan. Kung napapansin nyo po, ito po yung leader. Napapansin nyo po yung movement na yan ng kanyang trunk. Ito po yung leader, itong part na to. Ngayon, itong isa na to dito, ito, yan yung ipapalit ko sa kanya. Kaya itong isa, ibebend ko na to. Kasi sobrang taas na mga paps. Yan. Yan, pabalik. So, ibebend ko na siya. Meron ditong branch na naipit ng wire. So, tatanggalin na po natin to. Yan. So, ayan po mga paps, kung nakikita nyo dyan, ito po, ito, yan. Binin ko na siya pabalik para itong branch na to mag-fill up na dito. Mayroong gap dito sa part na to. Yan. So, binin ko na siya pabalik para itong isa, ito na yung magiging leader niya. Ayan po. So, kasi sobrang taas na. So, bend na natin. Then, ayan. Ayan po. So, meron ng dito. Yung apex niya ay hindi na ganun kataas at nagkaroon na dito ng branches. So, i-prune na natin yan. Ayan na mga paps. Tatanggalin ko na itong nasa ilalim na to. Kasi multiple branches na dyan sa part na yan. Ayan. So, ito rin. Ito, nasa ibabaw na yan. Tatanggalin ko na rin yan. So, ayan na po itsura niya mga paps. So, ayan. So, ayan na itsura niya mga paps. So, susunod, titingnan ko kung may kailangan bang i-reposition. Galawin ng konti. Ayan. Para so, ayan. Para mas maganda, no?
Yan mga paps. Yan po. So, kung mapapansin nyo mga paps, umbrella canopy, meron siya. Kung mapapansin nyo, ano mga paps? Pag ganun po ano. So, yan po ang itsura niya. So, tapos na po. Ganun lamang kabilis. So, yung ginawa ko na pagputol dyan sa mga dulo, regular po yun mga paps para magkaroon pa ng mga branching doon sa likod. Tulad po nito. Kung mapapansin nyo itong isang branch na to, ayan, pinutol ko po siya dito. Dito sa gitna. Ayan po. Tapos, nagkaroon po siya ng dalawa at meron pong lumabas ditong isa, dito sa dulo. Ganon din po itong isa na to, itong branch na to sa baba. So, yan po ang itong branch na to. Meron po dito lumabas. So, sa sobrang haba po niyan, kapag pinuputol natin, mag-create po ulit siya ng mga branches. Paatras po yun. So, magiging compact po yung itsura ng ating bonsai. So, yan na po mga paps. Ganun lamang po kabilis. So, ito para sa akin mga paps ay semi-finish na ano. Kailangan na lang ng mas maigi o mas precise na forma. Yan. Pero sa mga primary branches at yung distribution ng branches ay kumpleto na mga paps. So mga paps, bago ko po tapusin yung video, meron ako nakitang mga matatandang dahon dito sa likod. Ito, mga nasa loob na yan. Tatanggalin ko na po yan para doon na mag-focus yung energy nila doon sa mga kailangang ilabas na shoots at doon sa mga nasa dulo. Yan. Tapos ito, may nakita po ako mga paps dito na isang branch. So gusto ko siyang iangat ng konti. So i-wire ko po yan. Gamit lamang po ay recycled mga paps na wire. Sayang naman kung mag-wire tayo dyan ng bago, pwede naman na recycled lang. So, ganun po ang ginagawa ko. Lagi lang ako nagre-recycle. Wire po muna natin yan. So, wire po natin to para medyo iangat siya ng konti. So, ayan mga paps. Iaangat ko lang siya ng konti. Ayan. So, okay na mga paps. Ano lamang po mga paps yung maikling kwento nitong aking Ficus microcarpa na Long Island. Sana po ay meron po akong na-share sa inyo. Sana po ay meron po kayong natutunan. Ako po ay beginner lang din naman. So, mas marami pa po tayong matututunan. So, sana po dito, kahit konti ay meron po kayong nakuha. Yun lamang po. Once again po, kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, iimbitahan ko po kayo na mag-subscribe. Click nyo po yung notification bell at share nyo na rin mga paps para makarating doon sa mga nagnanais pang matuto mag-bonsai, mag-umpisa na tulad ko mga paps. Yun lamang po. Once again, magandang buhay at happy bonsai.